Pagkatapos makuha ng San Miguel Beer itong si Don Trollano mula dito sa Northport Batang Pier, ay magkakaroon pa sila ng isa pang trade. Itong si Trollano of course ay nanggaling yan sa NLEX Northport trade kung saan involved din si Robert Bolick. Yun nga lang ang nangyari, itong si Trollano ay tinrade agad nitong Northport Batang Pier dito sa San Miguel Beer kapalit ni GP Faundo, Alin Bulanadi at isang second round pick. So ang nangyari, si Bolick napunta sa NLEX, si Trollano sa San Miguel, at dito naman sa Northport, itong si GP Faundo, si Alin Bulanadi, si Chris Rosales at si Ben Adamos. Sa ngayon ito si Trollano, walang duda na malaki may itulong niyan dito sa San Miguel Beer dahil nakita naman natin ang laro niya. At itong pagka-trade kay Bulanadi, wala na siguro magugulat dyan dahil marami na siguro nakapansin sa inyo na parang hindi masyadong maganda naging performance niya dito sa San Miguel Beer. At subject na nga siya ng maraming trade speculations. Ngayon, ang sabi ng iba, bukod dito sa pagkuha dito kay Don Trollano na siyang pupuno dito sa wing spot ng San Miguel, kukuha pa sila ng isa pang big man. Actually, ang isang balita dapat, baka doon si Ben Adamos ay kukunin ng SMB. Pero nag-decide muna ang Northport na hindi siya ite-trade. At itong si Rosales at si Adamos ay sa kanila muna. Tignan natin kung sino susunod na kukunin ng San Miguel Beer na big man. Ang isang umiikot na balita ay baka itong si Isaac Go ang kunin nila, pero hindi pa yan natitiyak. Sa ngayon, tinitignan daw kasi ng San Miguel Beer yung posibilidad na talagang i-revamp na yung lineup nila. Dahil kitang-kita naman ang lahat na very injury prone na ditong San Miguel Beer. Nakita natin halos wala na magamit na player, itong si Coach George Gallant. At ang isa pa natin kailangang i-point out dito, itong si Trollano ay isang player ni Leo Austria nung siya ay nasa Adamson pa, katulad ni Jericho Cruz at ito si Rodney Brondial. Pagkatapos ng mag-trade nitong San Miguel Beer ay baka Barangay Ginebra naman ang susunod dyan. At tinitignan din ng Barangay Ginebra ngayon ang pagkuha ng isang power forward para mapunuan din yung kanilang spot dyan. Sa ngayon yun ang nakikita nating weakness nitong Barangay Ginebra kasi kung titignan ninyo itong lineup ng Ginebra, yes, marami magsasabi malakas talaga sila, pero malakas sila sa guards. Kung titignan natin yung kanilang frontcourt, ang nandyan basically si Stan Hardinger, si Aguilar at si Malonzo. Pero ang problema kasi dyan, nakita na natin galing sa injury ito si Malonzo at si Aguilar hindi na katulad nung dati ang nilalaro niya. So malamang magkaroon din ng trade itong Barangay Ginebra at most likely ang involved dyan ay ito si Aljon Mariano at si Sidney Omubere. Baka isama rin si Stanley Pringle, hindi pa natin natitiyak, pero mukhang gusto ng Ginebra na kumuha ng isa pang batang big man para ma-fortify yung frontcourt nila. Tandaan natin, yung pagkukulang ng Ginebra sa isang big man ay hindi masyadong nahahalata ngayong Commissioner's Cup dahil meron silang import. Pero pagdating ng Philippine Cup, dito natin makikita yung pagkukulang. Lalo na at itong si Jeremiah Gray ay wala pa. So, kung ang San Miguel Beer ay gumalaw na, asahan natin na itong Barangay Ginebra ay susunod na rin dyan. Ang tanong na lamang ay kung kailan at kung sino ang kukunin nila. Sa ngayon kasi syempre ang gusto ng SMC ay maging competitive lahat ng teams nila. At yan ang dahilan kung bakit ang San Miguel ay umaksyon na. So sa mga fans ng Ginebra, abangan na lang natin kung sino ang mga kukunin nilang players para sila ay lalong mapalakas yung kanilang lineup ngayon. Siyempre, dahil nandiyan si Tony Bishop, hindi natin mapapansin na mahina yung kanilang small forward position. Pero pagdating ng Philippine Cup, dito natin mapapansin na baka kailangan ng gumawa ng paraan ng Barangay Ginebra para mapalakas yung kanilang line-up. At ang tanong na lamang ay kung saang team sila kukuha at kung sino ang kanilang ipapalit dito sa kasalukuyan nilang roster. Itinatanggi ng NLEX Road Warriors na ito si Robert Bolick ay papunta ng TNT Tropang Giga. Ever since kasi nung lumabas yung balita na itong si Bolick ay na-trade sa NLEX, ang spekulasyon na eventually sa TNT ito mapupunta. Dahil nga sa hindi matapos-tapos nilang problema dito kay Mikey Williams. Kung sakaling matapos na yung issue kay Robert Bolick for example, ayon dito sa mga fans, kung ito si Bolick ay mapunta dito sa TNT, pwede na talaga nilang pakawalan itong si Mikey Williams. Pero ayon dito sa mga NLEX Road Warriors, wala daw silang balak na i-trade itong si Robert Bolick. Pero of course, narinig na natin yan dati. Ito si Calvin Oftana, hindi raw nila papakawalan pero eventually napunta rin dito sa TNT. So hindi na nakagugulat kung ganyan din ang mangyari dito kay Robert Bolick. Lalo na kung hindi magkaroon ng magandang resolusyon itong sitwasyon nila kay Mikey Williams.
Sa alam ko rin, ang TNT ay naghahanap talaga ng point guard na ipapalit na kay Mikey. Una nga dyan si Kevin Alas. Pero nung ito ay nagka-injury, dito pumasok yung posibilidad na baka si Robert Bolick ang kunin nila. Kahit nag-deny na ang NLEX, marami ang naniniwala na itong si Robert Bolick ay hindi magtatagal dyan at eventually ito ay mapupunta rin dito sa TNT. Siyempre hindi po pwedeng diretsahang trade ang TNT at NLEX dahil sister team sila. Pero nandyan naman ang Blackwater Bossing na tutulong sa kanila as usual. Parang yung Northport at Terra Firma dito sa SMC. So abangan na lang natin kung ano mangyayari dito. Ang maliwanag dyan, itong si Robert Bolick sa paniwala ng karamihan ay hindi magtatagal diyan sa NLEX Road Warriors at eventually mapupunta doon sa flagship team. At kapag yan ay nangyari, lalakas lalo itong TNT dahil very suitable na replacement itong si Robert Bolick para dito kay Mikey Williams at magandang katandem ni RR Pugoy at yung iba pa. Para po doon sa nagtatanong kung ang Magnolia ay merong trade na gagawin, wala po. Dahil kahit na gumalaw na itong San Miguel at ang balita ang Ginebra ang susunod, ang Magnolia syempre ay ayaw galawin ng management yung lineup nila. Dahil gusto nilang manatili yung maganda nilang performance. 7-0 na ang Magnolia ngayon. At syempre kung ikaw naman si Coach Victolero, bakit mo gagalawin ang ganitong klaseng lineup na napakaganda ng ipinapakita? So, sa ngayon, wag na pong umasa na itong Magnolia ay magkakaroon ng tinatawag ng malalaking pagbabago dito sa kanilang lineup. At asahan na lang natin na mananatili ito. Iniintay na lang ng ang Magnolia ngayon ay yung pagbabalik nitong si Calvin Abueva. At kapag yan ay nangyari, lalo pa silang lalakas. Tandaan natin, hindi pa masyadong nagagamit itong si David Morel at itong si Abu Trater. Pero sa Philippine Cup, lalong magagamit yan pati ito si Jose Periobu. Siyempre medyo limitado playing time nila dahil may import. Pero nakita natin kung paano nag-improve yung laro nitong si James Laput sa ilalim nito si Coach Victolero. So, katandaan natin kapag dating ng Philippine Cup, asahan natin na yung laro nito si Abu Trater at si Jose Periobu, lalong lalabas yan. At dito natin makikita na talagang ang Magnolia ay lumakas na yung lineup. Sa ngayon parang nakuha na nila yung tamang timpla kumbaga para sila ay mapalakas talaga. At yan ang dahilan ngayon kung ba't marami nagsasabi na itong Magnolia ay isa sa makukonsidera natin ng mga top contenders dito sa Commissioner's Cup, kabilang na rin itong Phoenix Fuel Masters. Siyempre, iba pa rin pagdating ng playoffs. Maraming naniniwala na dyan pa rin lalabas yung lakas ng Ginebra at ang San Miguel Beer pagbalik ni June Mar Fajardo. Pero sa ngayon, kumbagay gumagawa na ng cushion itong Magnolia at yan ang dahilan kung bakit kinukonsidera sila ngayon na isa dito sa mga top favorites pagdating sa labanan dito sa Commissioner's Cup at pwede sila na maka-finals at mag-champion. Shout out kay Joseph Pineda, kay JJC Boom, Michael D, Romeo Conchada, Jonald Malyari, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Curly Baduria, Donel Santiago, John Mark Cantos, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Brian Andres, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Oji, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family, RG Bueno at Dalina family, Ronald Berposidad, Rico Ularte, Jonel Alagon, Kagawad Katsakino Tukusin at si Jordan at John Ray D. Malanta at Sid Maria.